Hi guys! Kamusta po kayong lahat? So ngayon ay gagawa po tayo ng general reading, love at career. At don't forget to hit like and subscribe para po updated kayo sa videos niya upload ko. At paalala lang po, hindi po lahat ay makaka-resonate. So take what resonate and leave what doesn't, okay? At sa mga gusto mo pa private reading, message lang po ako sa Facebook or Instagram, nasa description box below, okay? So tingnan natin, simulan natin sa love life. General reading para sa love life. General reading para sa love life. Oops, ayan, guidance. Ayan, so sa love life, siguro nanonood ka ng mga tarot. Kung dito ka man ngayon para sa love life mo, ayan, humingi ka ng guidance or nagpapareading ka para sa love life mo. Siguro may problema kayo ngayon ng person mo or kung single ka man, iniisip po bakit hanggang ngayon wala pa ikaw partner or mga nakikilala mo. Parang, alam mo, may mga sabit, ganun. Ganun yung nasa sense ko. Ayan, pinagdadasal mo tong love life mo eh. Kung in a relationship ka ngayon, nasa sense ko, pinagdadasal mo na sana, ito na talaga, or kung hindi man, sana dumating na yung taong para sa'yo. Okay? So, tingnan pa natin. General reading para sa love life. General reading para sa love life. Is natin ito. Medyo blurred ako na. Oh. Okay, so nakikita ko dito, merong taong nag-iisip sa'yo. And feeling niya, missed opportunity ka para sa kanya. And nagfo-focus kasi ito sa career niya, sa kaperahan niya, or yun yung mas inuna niya kaysa sa connection niyo. Yun yung nasa sense ko. Sobrang nag-iisip tong taong to sa'yo, nai-stress. Ayan o, puro trabaho itong inaatupag nito eh. At nakikita ko, parang may tampo siya. Feeling niya nilagay mo siya sa third party, ganun. Ayan. So, may nakikita kong celebration sa inyo. So, or sa kanya. Baka feeling niya may nakilala kang iba during celebration, ganun. Or masaya ka na, ganun. So, tingnan pa natin. Ito. Fresh from tarot cards na to. So, tingnan natin. Yan yung para sa love life. Spirit. Collective reading para sa love life. Okay, dalawa yung lumabas. The Mage. Okay, so nakikita ko dito. See? May someone talaga na nag-iisip sa'yo. At sobrang, minamanifest ka nitong taong to, pinagdadasal ka nito, nai-stress siya. At sa nakikita ko kasi, makikita niya na parang ikaw yung nag-heal sa kanya or nag-heal sa kanya. Like, sobrang bait mo, mapagmahal ka. At nakikita ko na nagsisisi tong taong to. Feeling nga niya, missed opportunity ka sa kanya. Yung connection yung dalawa. Power. So, ayan. So, nakikita ko dito, nag-focus talaga to sa, sa career, sa financial niya. At sa nakikita ko, mataas ang katungkulan na itong taong to. Mataas yung posisyon niya sa buhay, or mataas yung pangarap niya. At sa nakikita ko, tawag dito? Nawala ako. Like, spirit please. Nakikita niya nag-focus ka din sa kaperahan mo. At ibang-iba ka na ngayon. Ayan, no? Parang ang layo na ng narating mo, ganun. Tignan po natin. Then, see? Feeling niya sinira niya yung connection yung dalawa. Sobrang nanghihinayang tong taong na nasasaktan. Kasi parang may ending na nangyari sa inyo. Ayan. So, parang inano niya yung sarili niya. Alam mo yung binaling niya yung attention niya, kung ano pinagagawa niya. Ganun. Nanghihinayang tong taong to. Yun nasa sense ko. Tingnan pa natin. Ano ang possible na message niya sa'yo? Ay, message. Ano ba? Sorry.
Tingnan pa natin kung ano papakita sa connection niyo. Love life ng collective. Magnetic attraction. Attracted pa rin to sa yung taong to eh, at ikaw rin. Very passionate yung connection nyo noon. See? Etong taong to, nasa-sense ko, nag-aantay na lang to ng tamang panahon na magkausap kayo at magkita kayo ulit. See, may ending talaga na nangyari sa inyo. And, syempre, kung mag-usap man kayo or magkita kayo ulit, you should read between the lines. Kasi parang, may mga tinago eh. Yun yung siguro yung naging reason kung bakit din kayo nag-break. Kung bakit, nag-end yung connection yung dalawa. Kasi may mga tinago siya sa'yo. And sense ko, divine timing tong connection yung dalawa. Attracted pa rin to sa yung taong to, kung sino man to. Ayan no. Ina-admire ka niya from afar. Wala siyang ginagawang action. Ano ba ito? Duwag? Duduwag siya. So, tingnan pa natin anong possible message niya para sa'yo. Possible message. Oops. See? Sobrang nag-iisip to sa'yo. As in, napupuyat to kakaisip sa'yo. Hindi siya makatulog. Iniisip-isip ka na itong taong to. So, ngayon, nagsisisi to. Sabi ko nga sa'yo, miss opportunity to para sa kanya tong connection nyo at ikaw. At ngayon, naiintindihan niya na gusto ka pala talaga niya. Na mahal ka pala niya. And I know I was a distraction from your pain. Pero iniisip kasi niya na parang naging rebound mo lang siya. Ganon. Ayun. Or vice versa. So, ganun yung sense ko. So, tingnan pa natin ang advice. Ay, sorry. Advice para sa love life mo. Protest, start a revolution. So, sinasabi dito na siguro maraming nainggit sa relasyon nyo, sa connection nyo. Maraming against sa relasyon nyo. Ang sinasabi dito na huwag kang makikinig doon. Kasi, alam mo, maapektuhan ka. Di ba sabi nga nila, like, huwag mo munang, kasi marami ng evil eye ngayon eh. Huwag mo munang ipagsasabi kung anong meron sa'yo. Mas okay yung private yung buhay mo para hindi masisira ng ibang tao. Maraming nagprotesta sa love life na to. So, sinasabi dito, huwag kang makikinig. Kasi naapektuhan ka eh. Parang nasisira lalo yung connection nyo. So, next time, huwag ka na lang mag-share masyado sa mga, kahit sa mga friends mo or family mo. Mas okay itago mo. Ganun. Okay, yun lang po sa love life. So, tingnan natin ngayon sa career. Sa career naman. General reading para sa career. Oops. Sanctuary. So, dito, nagre-relax ka. At nakikita ko parang stress ka rin sa trabaho. Na dahil mong ginagawa. So, gusto mo magbakasyon. Gusto mo na mapag-isa. Nagki-cleanse ka siguro. Kailangan mo din mag-cleanse. Parang gusto mo muna mapag-isa, ganun. Ayan. So, lumabas-labas ka din daw with your friends. Pero mag-create ka ng boundaries sa mga friends mo or ka-work mo. Kasi hindi lahat naman ng tao totoo sa atin. Ayan. So, tingnan pa natin sa career. You need a break din daw. You need a break. Mag-travel ka, magbakasyon.
See, sabi ko na eh, napapagod ka na dito eh. Napapagod ka na, parang feeling mo hindi ka nag-grow or walang improvement. Ayan, pero tuloy-tuloy naman ang pasok ng kaperahan mo. Ayan. So, nakikita ko dito, mabait ka. Ayan, siguro, iniisip mo din yung person mo. Or natatakot ka ng magkaroon ng connection dyan sa trabaho mo. Kasi baka feeling mo mabebetray ka. Ayan. So, mag-ingat ka na lang sa mga pinagkakatiwalaan mo, sa mga kinakausap mo, kasi may pagdadalawang isip na dito eh. Or dyan sa career mo, nagdadalawang isip ka na kasi feeling mo hindi ka na nag-grow. So, tingnan pa natin. O gusto mo na lang mag-business. Career. January. Live and learn. Ayan. So, gusto mo pa mag-expand yung mga nalalaman mo. Siguro kailangan mo mag-seminar, mag-training ka, mag-workshop, ganun. Ayan, ito na love. So, sa sense ko dito din na siguro sa sobrang workaholic mo, feeling mo, kaya hindi ka nagkaka-love life. Ganun. Or, kayo ng person mo, magbi-business kayo, sinusuportahan ka ng person mo, at kahit pagod ka na sa trabaho, nandyan yung person mo na sumusuporta sa'yo. Ayan, stop. So, ayan. So, dito nga, you feel stagnant. So, sinasabi ko dito na baka kailangan mo ng break. Mag-rest ka muna, magbakasyon ka, or kahit pumunta ka, mag-unwind ka. Alam mo yun? Ayan, no? Siguro kailangan mong magsimba, or sa mga hindi nagsisimba, alam mo, tawag dito? Mag-yoga, or basta mag-unwind ka, unwind. Mapag-isa ka muna, ganun. Para sa mental health mo din, ganun. So, tingnan pa natin. Career. Ano natin dito? Career. Ayan, disappointment. See? So, baka nai-stress ka na dito, may mga disappointment ka dyan sa career mo, kasi nga baka walang improvement, ganun. Ayan. Gusto mo na lang sigurong mag-business, and may binabalanse ka dito eh. Siguro nga, ayan, pinipili mo maging employee ka, or mag-business na lang. Kasi, kung tutuusin, marami kang potential. Marami kang pwede pang ibigay. Alam mo yun? Marami ka pang pwedeng gawin. See? Ayan. So, sa nakikita ko dito, may wini-wish ka na matutupad. And, mabibili mo yung mga gusto mo. Okay yung kaperahan mo eh. Tuloy-tuloy eh. At, ayun. Change. Ayan nga, see? May binabalanse ka dito eh. May pinag-iisipan ka. Sa akin lang, ang ma-advise ko lang, kung saan ka magiging masaya. Kasi, oo, kailangan natin ng pera, pero it's not all about money. Balansehin mo lang. And be practical na din sa panahon ngayon. Alam mo yun? Kasi sa hirap ng buhay, siguro mag-ano ka muna, magbakasyon, mag-relax. Baka nadadala ka sa bukso ng damdamin. Alam mo yun? Okay, tingnan natin advice. Wait lang, Bix. Advice. Taking shelter, the answer is within. See? Paulit-ulit lang na sa ko lumalabas. Kailangan mo munang mag-unwind. Kailangan mo ng oras para sa sarili mo, mag-isip-isip. Take a break. Sometimes, kahit sobrang pagod tayo, kailangan lang talaga nating magpahinga. Watching clouds. Lie back, rest, and relax. See? Mag-relax ka daw. Pumunta ka sa beach, or mag-hiking ka, ganun. Galing, di ba? Ang galing ng cards. Thank you, Spirit and guides. Okay, so isip ka ng question. Tingnan natin kung anong sasagot ng Spirit. Isip ka ng question. Sabihin mo yung question mo 3 times. The situation will improve. So, ayan, wag ka daw mag-alala kasi mag-i-improve naman daw yung situation mo or kung ano man yung iniisip mo, okay? Ayun lang guys, maraming salamat. Don't forget to hit like and subscribe. Sa uulitin. Bye-bye po.